Magluluto tayo ng tempura. Tempurang gulay, green bell pepper, okra, kalabasa, at saka talong, at saka yung chekwa. So, dalawa lang yung gagamitin ko dyan. And then, hiwain ko siya sa gitna, at saka itong bell pepper, siguro mga 2 piraso lang din. Nilinisan natin sa gitna. At ito, isang talong lang kasi masyadong marami. Hiwain lang manipis. At itong okra ay hugasan. And then, hindi natin hiwain yon. Ito naman si kalabasa, hindi natin to lahatin dahil marami. Tanggalan ko lang siya ng tiyan, yung malambot part ng tiyan. And then, ito na ang ating mga gulay na pang tempura. Meron din tayong seafoods para sa ating tempura. Ito ay squid. Malaki ata itong squid na to, kaya siguro naka-roll. I-defrost lang natin yan, hugasan. Tapos, i-dap-dap natin ng kitchen pepper para naman ay matagal talaga yung tubig-tubig niya. Kasi pag pinrito na natin yan, ako magtatalsik-talsik yan pag may tubig. Ang kasunod naman nito ay itong hipon natin. Lilinisan lang siyang paghilinis ko sa hipon ay itong unahin kong tanggalin yung mga paa niya bago yung mga balat. Pag hindi kasi natanggal yung mga paa niya ay hindi basa-basa natanggal yung mga kabalatan niya. Balat lang talagang tinanggal ko yan sa katawan niya, yung ulo iniwan ko, pati yung buntot. Wala lang, ganyan lang gusto kong style. So ito, ulitin ko, tinanggal ko muna yung mga paa bago ko tinanggal yung mga balat. Dahil mas madaling tanggalin yung balat pag wala na yung mga paa niya. Kumuha ko ng toothpick, tapos tinusok ko yung sa likod niya at may sumamang mga dumi. Parang mga buhangin ata yan. Alam mo, ganito yung ginagawa ko pag nagtitimpura ako ng hipon. Para hindi siya magko-curve, ay hihiwaan ko yung sa tiyan. Hihiwaan lang, wag yung putulin. Tapos ipipress ng dahan-dahan. Kasi kapag hindi nyo hiniwaan yan, abay pag niluto nyo magko-curve talaga. And then, tinimplahan ko lang siya ng salt and pepper ko. Konti lang kasi seafoods, medyo may timpla na yan, malat-alat. Ito din yung squid at mga gulay ay tinimplahan ko na rin ng salt and pepper ko. Konti lang din. Ngayon, magtitimpla na tayo ng ating tempura mixture. Ito ay susunin lang natin yung instruction sa likod at babasahin natin bago natin gagamitin. Ibubuhos ko ito sa malamig na tubig kasi yun ang nakalagay sa instruction. And then, halo-halo natin, mikos-mikos, magdagdag ng konting tubig. Ayoko yung masyadong madikit na tempura mix. So, yung mga ganitong consistency ay okay na ito sa akin. Kung titignan nyo, wag masyadong malabnaw dahil hindi talaga magmumukhang tempura yan. Ito niluluto ko na, niready ko na kasi yung mantika na napakainit. Huwag kayo magluto ng tempura na hindi pa yung mainit yung mantika kasi hindi maganda yung kinalabasan. Inuna ko na yung mga gulay, pagkatapos yung mga gulay, isusunod ko yung mga seafoods. Ang pagluluto, pag deep fry ng tempura ay hindi nyo dapat tagalan kasi madali lang maluto yan. So ito yung hipon, kung nakikita nyo hindi siya umiikot at nagka-curve. Straight lang siya. So, ito na yung tempura lahat na ginawa ko. Dahil nakalimutan kong bumili ng sauce ng tempura, ay gagawa na lang ako ng dipping sauce ng tempura. Pwede na ito. May nakasulat dyan sa tempura sa likod. Sa malamig na tubig, nagbuhos lang ako ng konti, imikos-mikos, and then tikman kung okay na yung panlasa, and then go na. Madali lang talaga gumawa ng tempura. Basta marunong ka lang talaga. Kaso lang, matrabaho.